Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ano bang tingin mo dito kay Bato? Kasi ni-raid ng sabay-sabay yung mga pinagsususpitsahang pinagtataguan niya. Isa yata sa Parañaque, sa kayon sa Balibago, sa Angeles City, pero hindi naman naabutan si Bato. Ano bang tingin mo? Ano ba ito? Hindi kaya magtatagal, maaaresto rin itong si Bato? Una muna, dito sa mga pangyari nito, kaya nakaka-frustrate lalo dun sa yung incompetence ni John Vic Remulla kasi alam mo, kausap niya na eh. Alam niya na may warrant, kausap niya na dun sa Senado. Kung nagpalagay lang siya ng protective detail doon kay Bato, tapos inutusan niya yung nasa perimeter na bantayan yung perimeter, lahat ng labas-pasok. Kung ginawa niya yung trabaho niya, hindi na ganitong perwisyo. Biruin nyo, yung resources ng gobyerno sa paghahabol ng mga kriminal, pagbabantay ng ating mga lansangan, dinidevote dito sa paghahanap. Na tipong hawak mo na, pinakawalan mo pa. Anyway, nandiyan tayo. Ngayon yung sa inyong tanong, itong kay Bato, ang critical kasi dito is information. At merong important tool ang gobyerno to get that information. Ayan yung magbibigay ng reward. Pag nagbigay ng pabuya yan, malaking ang contribution yan sa pagkalap ng tamang impormasyon that will lead to the arrest of Bato. So hindi pa ginagamit ng gobyerno yan kasi ngayon yung mga leads muna yung pinapursue nila. So isa yan. Tapos isa lang, madagdag ko lang, attorney, itong 118 na licensed firearms ni Bato, dapat ora mismo nung naging pugante na siya, dapat motu proprio kinancel na ng PNP yung lisensya nito eh. Tapos hindi lang yon, kailangan pupuntahan nila yung mga addresses na ito, pwede nilang i-search. Gamitin ito as a basis ng search warrant para pasukin yung mga iba't ibang bahay ni Bato para ma-locate itong 118 firearms na to. Kasi technically, those firearms na pwedeng gamitin yan laban dun sa mga aresto kay Bato. Pero sabi ng NBI Sentry at saka na kahit ni PNP Chief Nartatis, kinukonsider nila si Bato na armed and dangerous. Naghahanda sila na kapag inaresto nila ito, posible itong manlaban. Manlaban daw ito dahil nga armed and dangerous. Saka based nga daw sa mga actuations o pinakita ni Bato nitong nakaraang mga araw, talagang ayaw niyang magpahuli, magpa-aresto. Halimbawa, hindi pa nga nakukumpirma kung may warrant of arrest na ang ICC, nagtago na kaagad ng 6 na buwan, more than 6 months. Pagkatapos nung nagpakita doon sa Senado, nung inaano na sana, siniserve na yung arrest warrant nung NBI, biglang tumakbo papasok, at saka nung pagtakbo niya paakyat, talagang makikita mo nagkakandara pa katatakbo hanggang sa muntik na at hindi niya na nga alam na hindi naman siya hinahabol na ng NBI, mga staff niya na, pero makikita mo talagang takot na takot siya at ayaw niya talagang paaresto. At nung mabalitaan niya na hindi nag-grant ng TRO ang Supreme Court nung hapon na in-announce na walang nilabas na TRO ang Korte Suprema, yung naganap na nga yung gawa-gawang putukan at kinaumagahan, pinatakas na siya. So makikita mo sa lahat ng ito na indikasyon, hindi talaga siya magpapaaresto. Sinabi rin niya ni Bato, at yun din ang pagtaya ng PNP, ng NBI, at sabi nila, armed and dangerous ito at handa sila sa posibilidad na baka nga hindi ito magpa-aresto ng mapayapa or matahimik. Anong tingin mo? Manlaban kaya si Bato Sentry? Okay. Yung pag-label sa kanya na armed and dangerous, tama po yon kasi precautionary.
para talagang on guard sila doon sa kung saan man yung mga papasukin nila ng mga bahay. Pero pag profile mo dito kay Bato, pag nakita mo yung ginawa nga niya, no, paano siya kumaripas ng takbo, talagang grabing ano niya, no, talagang pinakita niya yung kaduwagan niya doon sa mga pangyayaring yon. Dahil dyan, ang conclusion ko rito, kung ito si Bato ay dumating yung punto ay napalibutan na, susuko ito. Hindi yan makikipaglaban kasi duwag nga, no? Pero pag nakita niyang hindi pa napapalibutan, kunyari isang team pa lang, advance party pa lang yung pumunta, na kaya pa niyang makatakas, tatakas pa ito. Ganun yung pananaw ko rito. Pero pag kayo napalibutan na wala ng choice, magtataas na ng kamayan kasi makita mo nga na duwag siya eh. Hindi yan lalaban. Pagka alam niya ng ano na siya, dehado na. Ano yan eh, nagmamakaawa nga yung asawa niya, ano? Nagmamakaawa sa Korte Suprema. Na sana naman daw i-consider daw yung kanyang asawa na wag naman daw itong ipadala sa dahig. Ang problema, ilang oras lang matapos magmakaawa yung asawa ni Bato, nilabas na yung desisyon. Actually, alam na natin yung desisyon na hindi talaga denied talaga yung TRO. Pero yung paliwanag later nilabas na. At doon, ang ganda ng mga paliwanag, yung mga separate concurring opinions nila Associate Justice Marbit Lunin, Associate Justice Kagiwa, at saka ni Associate Justice Singh. Ang galing ng kanilang mga... Kaya, sa tingin mo ba, Sentry, kasi hindi pa naman nadidesisyonan yung main case, ano? Yung petition talaga. Kasi TRO pa lang yon. Pero sa tingin mo, 9-5 sa ngayon, ano? 9-5-1, pagdating sa denial ng TRO. Pero sa main case, sa tingin mo, ma-maintain kaya yung ganong desisyon ng Korte Suprema? Ang palagay ko po, attorney, kasi binigyan nila ng halaga yung validity ng ICC, no? Ng warrant ng ICC, yung jurisdiction ng ICC na nung tayo ay miyembro pa, talagang nire-recognize yon. So hanggang 2011 to 2019 yon. Tapos, sinasabi na yung lahat ng mga aligasyon labang kay Bato, Digong, at kung sino man, pagka doon ang pumasok doon sa window na yon, meron silang residual jurisdiction. At ang pinakang maganda rito, yung nirecognize ni Justice Kagiwa, yung punto ng mga biktima ng EJ case. Na tipong, ito ka, pagka bibigyan ka ng refuge ng Senado o kung anun man yung hudikatura, paano yung naging kumbaga yung pursuit of justice from the perspective ng mga biktima. At ito nga yung ironic nung siya ay police, nung Davao City pa siya, kahit nung junior officer siya, pag may tutumbahin siya nila mga suspects, walang due process sa kanila, pinapatay nila, walang human rights. Tapos ngayon na siya naman yung agrabyado na meron siyang kinakaharap na legitimate at valid na legitimate case, valid na warrant, kung ano-anong due process ang hinihingi niya, nagmamakaawa siya kahit mga extra na. Wala na nga sa due process, gusto pa niya ng special case, yung protective custody ng Senado. Kumbaga yun yung ironic dito na sana nakikita niya yung ginagawa niya ngayon, sana nung ginawa niya yon, yung sinesentensya niya yung mga biktima ng EJK, nakita niya yon na bakit hindi niya binibigyan ng due process itong mga tinutumba nila. 'Di ba? Ngayon kasi siya ang humihingi ngayon ng mga extra due process. Yun po ang masakit dito. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog, isip
sumisigaw. Bunyog, bunyog.